Kumusta po kayo? Si Kuya Bagni. Parang di po kayo nakakaligo. Amoy ano po kayo? May amoy pawis. Isang po 10 days. Ay, asan pala si Kuya Martin? Hindi yata nakakaligo, Kuya Martin. Amoy pawis, Kuya Bagning natin. Wala po lang po. Ngayon, para ligo? Ito po ang auntie natin. Ay, bisita pala si ate, ano? Sige. Sige lang. Amoy pawis, di nakakaligo si Kuya Bagning. Hindi yan naligo. Di ba po, dati 10 days? Ayun lang, ako nagpaligo. Pinaliguan ko yung Tatay Ram ng 10 days. Kaya naman po. Hindi pa siya nakakaligo. Pero po yung... Ayun na lang siya nakakaligo. Hintay kayo paliguan ulit. Paliguan din po kayo. Siya po yung damit niya, ang dami. Hindi po ba kayang maligo? Kuya Bagning? Kaya naman. Hindi ko maka-concentrate maglaba. Pati takiram, gusto ko mula mag-request sa'yo. Ano po yan? Magre-request daw siya. Kailang sa'yo na Ano po yung request niyo? kaya mo ba tulungan pa? Samba, dito na lang po ako. Sinasok na yung tsinelas ko. Ano po yung request niya? May request daw si Kuya Bagning. Gusto ko sana Tatay Ram na sana matapos dito yung check-up ko. Kung papayag ko ako kayo. Sa akin, walang problema. Nandiyan naman po sila, Ate Jen. Bukas palad po yung ano nila. Bukas palad po yung pagtulong nila sa inyo. Tsaka po yung Telegram Vlog International. Pero sa ewan ko lang sa'yo kung sa tingin mo pabigat ako, okay lang sa akin kahit ano sabihin mo sa akin, tatanggapin mo. Paano po kayo naging pabigat sa akin? Sila Ate Jen nga po yung nag-aalaga sa inyo. Hindi ko alam kasi naiyak ako kasi dito naiyak ako dito minsan naiyak ako. Ba't po kayo naiiyak? Hindi ko alam. Minsan nga, wala akong gana maglaba. Pati yung... Dapat to, yung ganyang paglaba, inaano niyo po yan, yung parang hindi niyo na inaayang yung dadami pa ho ba? Pwede nga po, pagkaligo, laban na kagad eh. Yung gusto ko Tatay Ram, kung papayag ka sana, kung sasama ako, yung kapatid ko pupunta dito para mag-alaga sa akin. Mas maganda ho yun, di ba? Noon ko pa gusto dapat kapatid niyo yung kayo lang pong may ayaw. Opo, pumayag na ako para gusto ko matapos yung problema dito. Kung papayag ka, sinabi ko na inintay ko kaya sa Tagaram. Ano po yun? Ba't tira po kayong magsalita? Anong nararamdaman niyo po ba? Siguro sa gamot lang to, sa gamot. Sa gamot? Opo. Sa gamot po ba yun? Hindi po yung mga, ano niya po,
muscles niya po, yung nagkakaroon po ng numbness po. Um, Nagdadamay po. parang ang lakas po nung gamot. Opo, malakas po siya. Sa kanya. Gamot po yun sa baga po niya. Opo. Pero papalitan na po sa 25, magiging maliit na po. Malalaki po kasi, 3 po agad. Ang lalaki nga po. Opo. Oo, malaki yan. Oo, laki di ba po? Hindi mo natin. Pero kung tatabas ko, Mm. pero saan wala lang sa dito yan. Tataba. Kaya may mga side effects po siya. Mm. Nadamay po yung tuhod niya, nagkakaroon ng joint pain. Sa Pero sabi ko nga okay yun, at least may pain po kaysa sa wala. Mm. Tatay Ram, sana huwag mo gusto ko. Ano po yan? Huwag mo kong sukuan. Mm. Hirap po ako sa amin. Sa amin, uwi ako. Hirap po doon sa amin. Ayaw ko na bumalik dati buhay ko. Hindi lang po ako yung tumutulong sa inyo, pati po sila Ate Jen. Opo. Tsaka po yung Telegram Vlog International. Pasensya na, Tatay Ram, di ako kaligo ngayon. Tsaka dapat wag niyo nga hayaan na ganyan kayo hindi nakakaligo, hindi nakakalaba po ng ano niyo. Opo. Ngayon lang yan, Tatay Ram. Mali, yung nagka-problema ko, Tatay Ram, si Ate Malo naglaba lahat. Yeah. Hindi niyo matatanggal sa akin yung yung may doubt ako kasi gumagawa ko kayo ng problema ng mga una eh. Opo. Kung nagiging tapat ho kayo, nagiging honest ho kayo, ibig ko sabihin, kung naging una pa lang, nagiging tapat ho kayo, honest ho kayo sa mga sinasabi niyo. Hindi ko rin alam, Tatay Ram, bakit ako ganito. Palagi naman ako sa planta, sa Mega Sardines. Hindi po yun. Ibig ko sabihin dito, kasi sinasabi po nila Ate Jen, minsan parang gawa-gawa niyo na lang yung ganyan, ganito. Hindi po, Tatay Ram. Ano po bang doon? Ano pong totoo doon? Hindi po, Tatay Ram, gawa-gawa ko na magsalita ako sa iyo, Tatay Ram. Pinipilit ko lang po. Pinipilit lang ako po sa iyo. Salita ngayon. Paano po ba? Paano ba't niyo pinipilit yung mga salita niyo? Ayaw ko mapapabaya ako sa iyo. Ano po yan? Linawin niyo po yung sinasabi niyo. Hindi ko maintindihan. Ayaw ko mapapahiya ka ako sa akin. Kaya pinipilit ko. Gusto ko makausap ka ng harap-harapan. Sige, Ate Jen, bigyan niyo po kami ng update, Ate Jen. Kay Kuya Bagling. Nung June 2 po kasi tay, alam naman natin na maayos pa po siya magsalita nun. At si Kuya Dandan pa po mismo ang nakakwentuhan ni Kuya Bagnim nung time na yon. Kasi po nung umaga na yun, excited po siya tay dahil makikita niya po kayo nung June 2. Kaya lang, nung nakita na po niya kayo tay, talagang naramdaman namin na parang nagpanggap siya na nag-iba, na hindi makapagsalita. Ba't ka naging ganun, Kuya Bagnim, nung nakita mo si Tatay Ram? Sabi po namin, ba't parang hindi ka nagsalita? Kasi yung time na yun, alam po namin na medyo nagkukunwari siya siguro dahil gusto niya maawa po kayo sa kanya, ganun po. Pero nung tumatagal na tay, napansin po namin yung epekto ng gamot po sa kanya. Talaga pong nag-iba po. Nung nakausap po namin si Doc, yun nga po, may pamamanhid po talagang mangyayari kapag tinitake niya yung mga gamot niya po. And yun lang nagtataka lang kami, bakit po pati yung dila niya umatras po. Sabi po nung pangatlong hospital niya po kahapon, na stroke daw po siya, mild stroke tayo. Yan. Thank you, Kuya. Thank you. So, yun na nga po, nag-mild stroke po si Kuya Bagnim ngayon po. Opo. Pero makukuha po siya sa
speech therapy, ganyan po. And gusto po siyang admitan. Kaya lang po ang nangyari, pinauwi po siya. Dahil wala po siyang kamag-anak. Ayaw po ako, hindi pwede ako, hindi po daw pwede si Nanay Malu, dapat daw po relative. So hindi po siya pinayagan admitan, not unless kung nandun po yung mismong relative niya po. Relative. Kailangan talaga yung kapatid. Opo. Kaya So this time, parang natuluyan po si Kuya Bagnim po. Talagang nagka-mild stroke. Pero yung una talaga, Kuya Bagnim, aminin man natin, talagang na-overwhelm ka sa pagkakita mo kay Tatay Ram, di ba? Alam ko na hindi pa talaga totoong stroke yun. Dahil nagsasalita ka. Ayaw niya lang umuwi noon. Opo. Kaya lang, kapag kasi ginagawa natin yung Kuya Bagnim, talagang magiging totoo na, mahirapan na kaming maniwala. Kaya sabi ni Doc, yung unang doktor, pangalawang doktor, hindi po talaga siya stroke, Tay. Sinabi po nila na hindi stroke. Pero yung pangatlo na, this time, talaga pong nagka-mild stroke po siya. Natuluyan po. Doon, naniniwala po ako sa doktor sa sinabi niya po. Paano nangyari yung Kuya Bagnim? Yung nagpunta po ba ako dito, talagang nagpanggap kayo na yan nga, yung... bale, yung nasa labas ako, bigla kong umina. Umina. Maniwala ka man hindi. Umina ako bigla. Yung araw na yon. Papasok ako, naiga-iga lang. So paano totoo po yun? Totoo yung nandito po ako na para kayong... Sa bagay nung kinukuhanan ko kasi mataas po yung ano, BP niya. Mataas ang BP niya. Opo, Tatay Ram, hindi po ako magsinungaling. Sa'yo, Tatay Ram, sabi ng doktor sa Duque, na-stroke ka ako. Yan ang nagagawa ng ano, yung hindi ka nagsasabi ng tapat Opo. pag una. Pero, Kaya ang hindi po ganun po. dating ko kila Ate Jen, ang ingay po ka, Tekram. Ang gusto ko lang i-explain ka, Tekram, yun yung mahirap. Pagka nakilala mo yung tao, may nagsisinungaling na. Parang parang hirap nang maniwala pagka yung, alam niyo yung Kategram. Gaya nun, totoo na pala. Madaming beses na po kasi siya nagsinungaling po kasi. Kaya po nahirapan po ka kung paniwalaan po siya. Yeah. Sa totoo lang, Tatay Ram, alam ko maraming hindi naniniwala sa akin. Opo. Sa totoo lang, Maraming hindi po naniniwala. yung maniwala sa akin, bali, sana ako sa ospital para maniwala sila na hindi ko gawa yung kwento ko. Yung pumunta ko sa ospital, Yung pangatlo po, yun Oh. po, sabi ni Doc, mild stroke na po. para yun. Ang masakit po kasi Tay, hindi niya po iniinom yung pang hypertensive drugs niya po. Ilang beses po namin sinasabihan inumin niya po. Di ba Kuya? Pasensya na, Tatay Ram, di ako malinis dito. Kaya ka na-stroke Kuya Bagnim dahil di mo iniinom yung pang BP mo. Tapos, di ba, may mga check-up ka na hindi mo pinuntahan nun, na tulog ka, hirap kang gisingin. Kaya doon kami na sa'yo, kaya nalulungkot pag di ka sumusunod. Pero yun nga po dati po Pero, yun. hindi ko alam, Tatay Ram. Hindi ko alam kung ano gagawin ko dito sa Tarlac. Kung umuwi man ako, kung ganito kalagayan ko, paano ako magsasalita at paano ka magkaganyan. Ewan ko ewan ko. Pero mas maganda ditong kapatid ko para mas maganda. Di ba, yan pa naman po ang gusto, yan unang-unang gusto ko na kapatid niyo dapat yung makasama niyo. Kaya ayaw niyo. Pero maganda nasa isip ko na ako. Pero dito mas maganda dito yung kapatid ko para madali na ako. Sabihan niyo yung kapatid niyo ngayon, kontakin niyo. Kung ano, papadala ko yung pamasahe niya para siya Kontakin niyo dito. Wala Lord.
Paano lolo? Di ba po, tinontak natin siya po nun? Loadan ko po kayo. Wala, load. Sige po, loadan ko po kayo, kuya. Hoy. Nandito yung Si Tatay Ram po. yung Tatay Ram. Si Tatay Ram. Pwede mo makausap kayo na lang yung bunganga ko. Bunganga ko kay Tatay Ram. Try niyo po kausapin. Hello. Hoy. Mainga maito. Yan naman kung may mapabutetin mo. Ako na binagbisara, mga iba, okay mo? Mainga Kuya Bagnim, pwede po Tagalog. magtagalog. Akin na po, akin na. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, sir. Pangalan po niyo, kapatid po kayo ni Kuya Bagnim? Opo, sir. Po, kumusta po dyan? Okay naman po. Po. Pangilang kapatid po kayo, mas nakakatanda po ba kayo kay Kuya Bagnim? Galing siya po yung nakakatanda. Bali, ako yung pangatlo, sir. Mas bata po kayo? Yes po. Po. Nakwento na ho sa inyo na pinapapunta ho kayo dito? Yes po, nakwento na po. Po. Ano po ba? Wala po kayong mga anak na maiwan dyan? Hindi, yung gusto ng tatay ko po, sir. Ano siya, pauwiin na po siya, sir. Paano po? Pauwiin po, kung ano, kung pwede. Pauwiin na siya. Po. Yung papa ko po, sir, matanda na po, sir. Ilan taon na po si Papa niyo? Nasa 72 na po siya, matanda na po. 72. Opo, senior na po yun, sir. Po. Ano po sabi niya? Ito, papauwiin. At saka, sir po, kung ano daw, kung bigyan po si Bagnim kahit yung kapital lang po para mabuhay po siya doon sa pangkapital niya po, sir. Nakikiusap po siya na kung suportahan pa doon sa mga check-up po niya rito. Opo, sir. Ano pong gusto niyo doon? Yung mag-stay po muna dito o pauwi na ho siya? Yun po yung gusto ng tatay ko po, sir. Pauwiin na lang daw. Ongoing pa ho yung niya, yung physical therapy, tapos yung paggagamot po niya. Opo, na-explain na po ni Bagnim po. Sinabi na naman. Po. Kailan po sila nag-uusap? Nag-uusap po pala sila ni Kuya Bagnim ng papa mo. Yung pati siyang si Mama po, nag-usap na din ng tatay ko, si Mama yun. Nakalimutan ko pangalan. So sa inyo, mas okay po na umuwi na po siya? Yes po, sir. Paano po yung kahilingan niya na ipagpatuloy po namin tong niya, yung physical therapy po niya, tsaka po tong kanyang paggagamot? Ano po ba sabi ni Bagnim? Gusto niya din po, sir, na ituloy din yung paggagamot dyan, sir. Opo, yun po yung request niya lang po ngayon. Ayun, si Papa niyo yata yung naririnig ko, ate? Ha? Papa niyo po ba yung naririnig ko? Baba ko, hindi po. Alam ko, hindi pa mo ba? Tumalay. Ay, sabi mo si tatay ko, sir? Opo, sige po. Pwede po. Wait lang, puntahan ko muna lang, sir. Pagkita po patayin, sir, ha? Sige po. Tatay ko po, sir. Opo. Magandang hapon, Tay. Magandang hapon po, sir. Kumusta po, Tay? Buti lang, sir. Opo. Gusto niyo daw, Tay, gusto niyo daw po yata iuwi na lang ho si Kuya Bagnim? Buhay mo na yan. Bakit to, Tay? Hmm? Mas gusto niyong makasama na lang ho siya dyan.
Kapag sa mas kasama na si Bagnim. Kung gusto mo. Abay na kung magbiya kang nagalumo. Kaya kami lahat yan, mga anak ko. Po? Sabay na kami dito, mga anak ko. Opo, kasi request po ng anak niyo na dito daw po muna ituloy po yung kanyang yung therapy at saka po yung paggamot sa baga po niya. Hindi kasi magsubay may na dito lang matambal. Hindi nga kung desisyon dito. Kung desisyon, kung halimbawa lang siya, kung desisyon mo, paano lang siya? Gusto namin na po, namin si Bagnim yan. Kasi matanda na ako. Ano po yung gusto niyo, tay? Sige po, sabihin niyo. Ano po talaga yung gusto niyo mangyari? Dilaw siya sa mga desisyon niya. Anong desisyon niya si Bagnim? Opo. Pero kayo po, ano talaga yung desisyon niyo? Ano po yung gusto niyo gawin namin sa anak niyo? Kung decision ko, ipa-uwi ko na yan. Kung gusto siya. Okay. Kay Bagnim, sa tatay mo. Gusto pala ng papa niyo. Ay, naputol. Gusto po pala ng papa niyo umuwi na kayo kahit hindi pa tuloy. Kahit di pa Po, bali, sinabi ko na kasi, na-stroke ako eh. Opo. Bali, bigla na lang ako sila nalungkot. Kaya nung kasi may papa kayo, sinasabi niyo wala kayong papa. Mayroon po. Sa kanya na lang sinabi nung Mayroon. papunta dito Nga no. po eh. Mayroon, diba sinabi ko na sa inyo. Oo nga po. Nung papunta na tayo dito, check up. Pero nung mga nauna, hindi niyo naman sinabing may papa kayo. Opo. Bali, ngayon sinabi po, Kaya parang kategram tutusin talaga. Ang tutusin ayaw ko kasing gusto ko maging transparent ako sa lahat. Yung loob ko talaga kay Kuya Bagnim, buhat ng mga nalaman ko yung basta may nagawa siya. Para medyo alam niyo klaro, may nagawa siya sa mga bata. Medyo noon, lumayo na yung loob ko sa kanya. Tapos yung may papa siya, hindi niya sasabi yung ganun. Yung pagka kasi hindi ka honest sa sa taong mga kausap mo, parang gaya nun, na-stroke na pala siya. Parang hirap po kayo maniwala dahil may mga ganong Kahit po kasi dito, nagsinungaling na po siya sa amin ni John. Habang nagtitreatment po siya. So, paano po kami gaganahan kung nagsisinungaling po siya? Kay Kuya Noel, na hindi naman po pala masamang tao, mabait po. Oo. Pero dahil dumating sila Kuya John and Ate Jen, noong panahon na nagkaroon kami ng problema sa Promised Land, siyempre sino ba naman ho tayo para yung gustong itulong ni Ate Jen, Kuya John, ng Techram Vlog International kay Kuya Bagnim, siyempre support tayo doon kasi mas makakatulong sa kanya. Pero yung proseso kasi Kuya Bagnim, habang gumagana yung mga proseso, papunta rito, tapos meron pa rin, hindi kayo nagiging honest sa mga kausap nyo, hindi talaga matutuloy-tuloy yung kagalingan kung meron po talagang tinatago. Dami po lumabas tayo. Ang alam po natin, di ba, sa tuhod lang po. Lumabas yung sa baga, lumabas yung sa puso. Kaya sabi ko, bali, iwan ko lang, wala na akong sinabi, masabi pa ako. Bali, hindi ko lang masasabi lahat. Yung bunga ko, lahat sinabi ko ngayon, ganito ako, sabi ako ngayon. Opo. Ang gusto kong ipaunawa sa inyo, Kuya Bagnim, ang gusto kong ipaunawa sa inyo, ipaintindi. Basta may ginagawa tayong mali,
o kasalanan, hindi naaayon sa ating Diyos yung mga ginagawa natin, yung mga... May kasalanan tayong ginagawa, hindi ho talaga papabor sa atin yung ano, yung kaya niya, may kailangan tayong pagalingin sa inyo. Tatay lang yung na panahon na ngayon, wag na yun pag-usapan. Matagal na ako nakalimutan yun. Matagal po na sinunog ngayon. Please lang, huwag mo usapan yun. Ayaw ko na marinig yun. Ang sa akin lang naman Kuya Bagnim, para maintindihan nila kung bakit ganun yung loob ko sa inyo. Pero dun sa pakiusap nyo, nasabi nyo na gusto nyo na ituloy yung ano, wag ko kayong sukuan, ituloy yung Gamutan. yung gamot, at saka yung therapist. Kuya Bagnim, unang-una, nandyan ang Tekram Vlog International. Sila Kuya John at saka si Ate Jen. Sila ang ano nga ano ba naman yung naitutulong ko dito? Sa akin lang po inano yun sa bahay. Pero sa kanila, pagkain. Yung pag-aalaga sa inyo, yung financial, yung sa Tekram Vlog International. Iwan ko lang. Ang ano ho dito, ang pagod talaga dito si Ate Jen at Kuya John. Ito talaga yung pagod dito. Hindi ko po alam. Tatay Ram, bigla lang ako nakaganito. Hindi ko rin gusto dito yung nakaganito ko eh. Ewan ko bakit gusto yung sinong gusto ayaw naman ganitong sakit eh. Ayaw ko din ganito eh. Gusto ko peace tayo. Magsimula ngayon Kuya Bagnim, maging honest kayo sa dalawa. Tsaka kay ate Tatay Ram, Si ate. Opo, binabayaran po na, hinahire po na minsan sila na tingnan nyo, malupot na mission po. honest naman ako. Pinapaliguan, pinaglalaba. Honest naman ako sa inyo. Honest naman ako sa inyo, Tatay Ram. Ang iba lang hindi ako honest. Sa totoo buhay, honest po ako sa inyo. Malaki po, respeto po sa inyo. Ang hindi naligo isang araw, pinatanggal ko muna yung pagod ko. Bale, bigla akong binuhusan niya Timalo. Sabi ko, wag na muna ako ako. Kasi 10 days ka nang di naliligo Kuya Bagnim noon, kaya pinaliguan ka niya. Kasi naamoy na po eh. Hindi, ako nga lang, pagpasok ko pa lang kanina. Kaya sabi ko sa inyo, Yeah. 10 days po siya noon eh. Kaya sabi ko sa inyo, wag nyo nga ayan na matambak yung damit nyo. Pwede naman pagkaliko. Laban nyo na ako kagad yung damit. Opo. Si Nanay Malu po, ino-offer niya po yung sarili niya po. Dahil nawalan din po siya ng Trabaho. trabaho. Naawa naman po ako. Sige, sabi ko po. Tatay naman yun. Bale, pahingi na sabon. Sabon. Mag-request sana sa kanila. Sabon po? Mayroon po. Sige, bigyan po namin kayo ulit. Opo. Nakapaglaba po daw ng marami si Nanay Malu, kaya naubos po yung sabon. Sabon Bali. pangligo meron siya. Sabon paligo? Sabon, panglaba. Palaba. Oo. Sige po. Yes, ngayon lang yan. Medyo ipakaya ang katawan ko eh. Tawagin niyo po yung ano, tatanong ko po pala magkano yung ano, Pamasahe. pamasahe. Tawagin niyo po ulit, Baka kuya. Magkano po yung pamasahe? Ay, ikaw na ba nakausap? Ate, Amen, sir. ano po yung final decision? Parang talagang gusto niyo umuwi na lang po siya? Pauwi na lang daw sabi ng tatay ko kasi wala naman mag-aalaga sa kanya, sir. Paano po yung pauwi niya? Kailangan din po ng isang susundo kung ano. Oo, susunod na lang kami ng tatay ko, sir. Hindi po. Sino po yung susundo dito
Susunod yan kay Bagnin po. Opo. Or kaya po ba na ihatid lang namin siya sa sakayan, ganun? Bali sir, hindi siya, bali mag-uwi. Example siya, mag-uwi na siya, bali, hindi siya papasakay, bali kami talagang kukuha dyan kay Bagnin po. Ay, hindi. Kung meron pong ganun, mas okay po. Ihahatid na lang namin kung meron po. Saan po siya isasakay? Isasakay, mas maganda sir, kahit sa ano na lang sa plane, kung pwede po sa plane. Sige, airplane po. Mas okay, no? Opo, mas mabilis. Tapos susunduin na lang namin dito sir. Okay, sige po. Ibigay niyo po yung siyempre ibubuk namin, ano po yan, anong lugar po yan. Ibigay po niyo yung address. Address namin po sir. Sa yung pong dyan, yung airport. Airport po, international po yun. Apo, isend niyo po dito, no? Text ko lang po sir. Apo, tapos po, ibubuk na namin siya kung yun po talaga yung decision. Pero kung mapag-isipan nyo na meron pong pwedeng sa kanya dito, mag-alaga, kung mas makakabuti po yun. Pero sabi nga po ni Kuya Bagni, kung pwede naman doon ituloy yung mga gamot, Opo. mas okay po yan. Opo, Kuya. meron naman po. Okay, sige po. Ibigay niyo sa amin yung info ng airport. Tapos mag-uusap po muna kami dito, no? Yes po sir. Sige po, salamat po. Opo sir. Gusto na ko talaga kayong Ayaw ko na muna umuwi. Mahirap ako dyan. Kasi wala ko kayong kapatid na mag-aalaga. Hindi pa ako okay. Sir, iwanan niyo mo, ikaw na po mag-alaga. Iwanan niyo mo Siya daw yung mag-aalaga pag uwi niyo. Kita ba ito sinisis mo? Yan, ano? Oy, Hindi ka ba muli, nababayan mo na ka. Yung gamot, actually yun madali lang po yung pag-inom niya ng gamot. Opo, madali lang po yan. Hello sir, kung ayaw niyo mo sir, pwede po po, tayo na lang mag-alaga. Kasi ayaw niya ako magagamit sisi dito pag uwi ni Ako na lang po. Ayaw namin po masisi. Ako na lang po. Ay, kasi po ate, si Jen po ito ulit. Kasi po ate, kapag hindi po siya pinuntahan dito ng isa sa mga kamag-anak niya po, hindi po siya tanggap sa hospital eh. Ayaw po nung hindi kamag-anak po. Kaya hindi po kami tinanggap sa hospital. Nag-mild stroke po siya kahapon. Dahil hindi niya po ininom yung mga pang-presyon niya po. Gusto po nila kamag-anak po yung magbantay. Hindi daw po pwedeng hindi kamag-anak po. Dapat po nasa hospital po siya ngayon ate. Pinauwi lang po dahil di po kamag-anak. matay na yata. Ay, matay na. Meron. Meron pa. Ate? Ayan ma'am. Ano? Narinig ko po yun ma'am. Ah, Paano yun? Tatay ko matanda na rin ma'am. wala pong magpupunta sa kanya dito po. Yes po yung plano sana po ng tatay ko, Pauwi na lang po. O, sige po. Labali po. Paano po kaya niyan si Kuya Bagni? Umaayaw po. Huwag ninyo paniwalaan yan. Naiwan ko kay Bagni, parang naguguluhan ako sa kanya ma'am. Ano po sabi niya po? Pauwi na po siya. Yun po para sa tatay ko. Sabi ni Bagni, mayon niya daw umuwi. Naguguluhan na po kami sa kanya. Oo nga po eh. Ayaw niya nga po eh. Ang sabi niya pa nga po, tatakas siya pag pinauwi ko. So, yun ang gusto ng tatay ko, ma'am. Bigyan po Oo siya nga ng po. kapital. Bali, pauwi na siya po dito sa dito sa lugar namin po. Paano po kung wala po siyang dala po? Tatanggapin niyo po? Magkano po bang kapital? Ay, naputol. Naputol na. Itabagan niyo po ulit. Magkano ko kaya yung kapital na hinihingi? 40K po yung una tayo. 40,000 po yung gusto. Opo. Ito, 40,000. Ate? Ate? Ma'am, paano ma'am? Pauwi na lang daw, sabi ng tatay ko. Okay, sige po. Pauwiin na lang po. I-send niyo po yung address niyo po, ate. Yun po sa airport. Ma'am, mabigyan po siya ng ma'am, capital po, ma'am. Magkano po kaya yung
pong gusto pong kapital? Ano ba sinabi po ni Kuya Bagning po? Sabi niya po yung halaga ng bangka po tsaka yung makina po. Ayun na po yun, ma'am. magkano po yun? Ayun po yun. Magkano po yun ate? Alam na po ni Kuya Bagning, ma'am. Ah, Alam mo ba, mahirap din kami dito po. Tatay ko matanda na, bali senior na po yung tatay ko. opo. Ay, send niyo po yung ano niyo po, yung details po ng airport po kung saan po siya bababa. Sige po, ma'am. Salamat po ko po. Opo. Ate, Ano po, sir? nasa magkano kaya yung bangka para alam po namin? Ma-estimate po. Papilasin bangka. Pati makina, mga 5 po. Pati makina. Makina tsaka bangka niya po, sir. Bali 50 na po siya. 50K lang po. 50K po. Oo, kasali na po yung mga makina po tsaka bangka. Sige po, pag-pray po natin yung makina tsaka bangka, ano, kung may madadala po siya. Opo, sir. Sige po. Pero ang malinaw pong pwede niyan dalhin, yung pong pasalubong sa inyo. Pasalubong po, sir. Saka, sir, alam mo na yung buhay namin dito. Mahirap Opo. na din. Kaya sana yung ano namin talaga, yung kapital po, sir, para din matulungan na namin si Kuya Bagnim. Po, sige po. Tignan po namin kung ano po yung may tutulong namin mapadala po sa kanya. Yes po, sir. Sige po. Salamat po, sir, Tekram. Po. Welcome po. Ingat po kayo dyan. Opo, sir. Sige po. God bless po. Bye po. So yun. Malinaw na gusto po ng papa nyo na umuwi na lang kayo. Siguro, papabook mo muna Opo. siya. Mm. Tapos, Barko lang ako, Buitex. mas gusto nyong barko. Buitex. Ayaw nyo po ng airplane? Mabilis po yung airplane. Oo, kasi kung airplane, isang araw lang. Opo, pag barko baka ma-stroke ka pa sa loob ng... Lalang 2 hours lang yan. Airplane na lang. Ano naman po. Di man po nakakatakot yung airplane, kuya. So, ang gagawin natin, itong week, kailangan ma-book siya. Opo, itong week. Tapos, yun, maraming salamat po. Ayun Kuya, yung sakripisyo, hindi lang pagod, financial pa. Yung pagbayad po nila kay ate, Nanay Malu po. kay Nanay Malu. Pag-pray natin yung yung gusto pa ni nung kapatid nyo na 50,000. Taas. Tumasa. Taas po ng 10K. Nung una po kasi 40K. Lalagyan ng gulong yung yung gamot ko Bibilang ko sana siya ng foam na may banig. Opo. Dito na lang, kaso uwi na rin ho kayo eh. So, hindi na kailangan. Sa bagay, ito lang okay na kasi mainit yung... Opo, mainit foam po. na Okay na po yan. Yung folding bed sana na Yan, opo. Yung po namang gusto naming yung gustong iwan na yung yentok na dala po Kaya nga namin po noon. eh. Di naman magagamit, dinala na lang po namin ulit. Ay, nalaglag. Perang po nito. Sige po. Ay. Kumuha na, hindi na nagpaalam Ah, eh. No? hindi man Ang po dami niya- niyo palang safeguard dito, Hindi man po Kuya niya Bagnim. ginamit, tay. Paano? Hindi kayo naliligo? Kaya po, Ito po ginagamit, hindi po pang display to. Katekram, tingnan nyo. Ang dami niyang safeguard, hindi niya ginagamit. Paano Kuya Bagnim? Ibubuk ko na lang po, no? Magpe-pray po kayo lagi. Lagi nyo kakusapin si God. Ate Jen, thank you. Opo. Ate Jen. Lang po. Kuya John. Sa Tekram Vlog International, sa pangunguna po ni Tita Marigold, thank you so much po. God bless po. We love you po with the love of God. Thank you. Ingat. Thank you po.